Hi guys and welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Jello Plantito, isang plant enthusiast. At sa episode natin today, ang gagawin natin ay ipapakita ko sa inyo yung paraan ng pag-alis ng scales sa mga aglonimas. Ito yung mga puto na nakikita nyo sa mga aglo na siguro minsan nagtataka kayo bakit parang maganda naman yung pag-aalaga nyo sa aglo pero bigla na lang siyang matutunaw. Most likely, meron po yung mga puto o yung mga insects na ang tawag po natin dyan ay mga scales. Ang mga scales po ay maliliit na insect po na dumidikit sa mga dahon at sa mga stem po ng mga aglonimas na ito po yung nagiging dahilan para ito po ay malusaw or matunaw yung mga dahon or manilaw, kagaya po nito. Yan. Nanghihina yung halaman nyo, yung aglonema ninyo, most likely po, i-check nyo na, baka meron na po yan mga scale insects. So, paano po natin malalaman yung mga scale insects? Yung mga scale insects po, nandito siya sa mga stem, yan, at sa likuran ng mga dahon. Madalas po sa likuran ng mga dahon, dun siya marami, or minsan, pag masobrang lala na, pati dito sa mga ibabaw ng mga dahon. So makikita nyo siya para siyang mga lisa na nakadikit sa mga dahon. So hindi natin siya makikita sa naked eye or sa camera. Pero ito, kagaya nito, meron pa siyang kaunti na scale. Para siyang mga lisa. Yan, na matindi yung pagkakadikit niya sa mga dahon. Tapos sinasak up po niya yung mga nutrients ng mga halaman. So, yan po. Itong mga nakikita nyo mga aglonema dito sa table natin, mga na-treat na natin yung mga scale insects dito. So, fully infested itong mga scale insects sa mga plants na to, pero hindi natin siya nakuha na ng complete video. Pero meron pa tayo mga ilang videos na na-capture na nagpapakita ng mga infestation ng mga scale insects. So, makikita nyo doon kung ano yung mga itsura ng scale insects na nakadikit sa mga aglonema. Yan. So, bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod nating mga episode. So, without further ado, eto na po yung process natin ng pagtanggal ng mga scale insects sa ating mga aglonema. Hanapin natin, eto yung mga aglonema natin. Marami na actually nawala sa mga aglo ko. Pero meron ako nakita dito na kailangan natin talagang i-rescue. Ito, yung ating Gratiana. Malaki na yung Gratiana natin, pero napansin nyo, yan, no? May mga scales siya. Yan, ito mga nakikita nyo mga ano na yan. Yan, mga kuto yan na dumidikit sa mga dahon. So, kailangan natin tanggalin yan. At pansinin nyo, ayan o. May ganun na siya. Infested na siya. Ayan. Ayan o. Yan yung mga scales yan. Ayan. So, yun yung mga tatanggalin natin. So, ihiwalay na natin to. Ayan. So, yun yung isa. Mag-check pa tayo dito. Ito. Ano ba to? I'm not sure kung Big Mama ba ito. Ayan, no? May scale din to. Ayan. So, ito yung nagiging resulta. Kapag interested na ng snails yan, scales, ayan, no? Tunaw na yung dahon. So, pwede pa ito masagip. So, ihiwalay na natin yan. And then, ito, parang may nakita ako kanina dito na scales. Yan, no? Meron din siya. Ayun. Ayan. Pero ito, konti lang. Pero sisimulan na natin siyang ayan, no? Sa scales yan. So, lalagyan din natin to ng gamot. So, meron na tayong nakita. Tatlo. At meron pa akong nakita ditong isa. Ito. Ito yung Manila Pride natin.
na nanganak na siya ng 3. Ayan. Yung mga babies niya, wala pa siyang scales. Pero ito, napansin ko, may mga scales na. Ayan, may mga kuto na rin. Ayan. So, ito, isasama natin to sa ano natin. Lilinisin natin. So, ang gagawin muna natin, tatanggalin muna natin sa mga pots ito. So, yung soil nito, baka hindi na natin gamitin, pero most likely hindi ko na yan gagamitin sa mga aglaonema ko at sa mga ibang ornamental plants. So, lalagay ko na lang siya sa labas muna. Okay, so kukuha lang ako ng stand. So, dito na lang muna tayo sa lapag na ayusin yan. So, tatanggalin muna natin yung potting mix niya. So, yan yung natin plant. So, tinignan natin kung hanggang saan yung scales niya. So, nag-penetrate na siya hanggang dito. So, kaya siguro nagkakaproblema siya at hindi nagkakaroon ng babies dahil sa mga scales na yan. So, ito na na nila, tatanggalin na natin to. Ayan. So, gagawin muna natin ay ibababad natin siya dito at unti-unti natin siyang linisin. So, medyo matagal itong gawin. Ayan. So, ibabad muna natin sa tubig at kukuha tayo ng pantanggal ng scale. So, pa magtatanggal kayo ng scale, pwede kayong gumamit ng any tela, yan, na soft na tela. Yan. So, pwede to, or pwede kayong gumamit ng bulak o yung cotton balls. Yan. So, gagawin nyo lang, nyari, ito ay cotton balls, babasain nyo. Ikakaskas nyo lang dito. Yan. Dahan-dahan lang. Ayan, sasama na sila. Ayan, o. Ayan po yung mga scales. Ayan. So, dahan-dahanin nyo lang na hindi ma-damage yung mga stem. Ayan. Hanggang sa matanggal nyo. Ayan. Siguraduhin nyo na matatanggal hanggang dito. Kasi yan o, nanuot sila. Hanggang dito sa mga stem niya. Ayan o, dami o. Ayan. So, magkakaroon po kasi na masamang epekto to sa aglo. It's either mamatay po siya or hindi po siya lumaki ng maayos. Kasi nakikipag-agawan ng nutrients. Yan o, ang dami o. I hope nakikita po ninyo. Ayan. No? Dami. Ayan sila o. So, tanggalin natin as much as we can kung kaya natin matanggal lahat. Tapos, after nun, ay i-sprayan natin sila ng nung 7 na pamatay ng scales. Yan. Yan, halos natanggal na. So, i-demo ko na lang yung isa kung paano tatanggalin kasi medyo matagal-tagal po proseso to. Yan. So guys, yan po, natapos na natin natanggalan. Majority nung scale ay natanggal na dito sa plant natin. Rare kasi itong Ristiana na to, so we don't want to take the risk na mamatay ito.
Kaya yan, kanina punong-puno siya ng scale, no? Di ba yan, natanggal na siya. So malalaman nyo kung meron pa natitira kapag pinadaan nyo sa palad nyo ng ganyan or sa daliri nyo ng ganyan, may ma-feel kayo ng mga umbok. Ayan. So tatanggalin nyo lang siya. Ayan, matatanggal na siya. Tapos i-sprayan nyo na lang siya ng tubig. Makikita nyo to kung may mga natira pa na mga scale once na natuyo na siya. Tapos gagamitan nyo na lang siya ng cotton buds para matanggal pa yung mga natitira na mga scale. Ang importante kasi rito matanggal natin siya majority. Yan. So ito muna ang natanggal natin, yung sa mga stem niya. Yan, dito wala na siya. Wala na. Natanggal na natin. So ang tatanggalin natin yan ay yung mga nasa dahon na. Ito. So meron pa tayo mga nasa dahon. Ay, infested siya, oh. Yan. So, ayaw kong patayin muna yung dahon kasi hindi pa naman siya naninilaw. So, hayaan natin siya. Tapos, tatanggalin muna natin itong sa mga nasa dahon. And then, ipapakita ko sa inyo yung resulta kapag natapos na siya. So, magta-try lang tayo ng isa kasi kung tatapusin ko lahat ito, hindi natin may ilalagay sa isang video. So, ito lang yung tatapusin ko na i-capture. Then the rest, i-finish ko na lang siya offline. Yan. Okay, yan ang tatanggalin natin. So, tapon muna natin itong tubig na puno ng scale. Then, isa-isa na natin siyang tanggalan ng mga scale. Yan. So, medyo mahirap dito. Sinatadakon siya. So, ginamitan ko siya ng tela para makuha natin yung mga scale. Ayan, oh. Yan. Yung mga scale, nakukuha niya. Pero meron pa dito. So, kukuha tayo ng mga cotton buds. So, tatanggalan natin siya using cotton buds. Ayan. Mga nakaano sa mga singit-singit. Ayan. Ayan po sila. Yan po yung mga scales. So, tatanggalan natin to lahat sa mga dahon. So, tatapusin natin, then papakita po sa inyo ng resulta after matapos yung lahat ng mga dahon, natanggalan siya ng mga scales. So guys, natapos na natin itong linisin. Ayan, wala na yung mga scales niya. Siguro nasa 98% na nawala yung mga scales. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-improve na yung mga stem niya. Ayan, malinis na. Wala na yung mga scale. Ayan, ito yung effect kapag masyado marami yung scale o yung mga kuto sa agro. Yan, nagkakaroon ng effect sa paglaki ng mga roots ito. Knowing na napakalaki na nung plant pero ang mga roots niya ay kakaunti pa lang. Yan, so makakatulong yan para ma-penetrate natin na ayusin itong halaman at totally ma-remove na natin yung mga scale na natitira pa sa mga singit-singit dito. Yan. So, iripat na natin ito. So guys, i-ripat na muna natin itong ating Restiana. So ayan, wala na po siya mga scales. Siguro nasa 98 or 99% na yung natanggal natin. So dito muna natin siya ilalagay. Hindi na kasi natin gagamitin yung potting mix niya kanina dahil ano na yon, infested na po yun ng maraming scale. So gagamit po tayo ng panibagong potting mix. Yan. So meron na akong nakahanda rito. Okay, so ito na lang muna yung pinakita ko kung paano siya gawin.
So gagawin ko na, lilinisin ko na lang yung mga iba. Medyo mahaba-haba kasi itong video na to. So kung iisa-isahin natin, ito lang nag-spend tayo na napakaraming time para lang siya malinis. So meron pa tayo doon na 3 or 4 na plant na kailangan pang linisin. So ililinisin ko muna, and then mamaya babalikan natin, sabay-sabay natin silang lagyan ng 7. Okay? Yan na guys yung mga plants na or aglaonimas natin na nalinis natin. Ito hindi ko alam kung ito ba ay Big Mama. Big Mama po ito kung di po ako nagkakamali. So malaki po ito dati at marami po siyang dahon, pero pinagkakain na po siya ng mga scales. So far yan, natanggal na yung mga scales. Ayan, malinis na. Ayan, kung napapansin nyo. So we're just hoping na sana mag-recover ito at mag-produce siya ng mga bagong dahon para ma-save natin siya. So eto naman yung ating Manila Sprite. Eto, nagtaka ako bakit biglang in-infest siya ng mga scales. Siguro nahawa ito. Pero so far naman, wala pa siyang masyadong damage sa mga dahon. Meron lang akong 2 dahon na tinanggal dito, which is yung pinakailalim kasi sobrang infested na siya ng scales. So ito meron pa siyang mga mangilan-ngilan na scales. So pwede na lang natin siyang tanggalin by hand. Yan. So meron pa rin naman natitira. Ang importante is ang natanggal na natin is nasa around 97 to 98%. Ayan. So makikita nyo naman kung meron pa natitira mga scales, so pwede nyo kapain yan. Kaya kagaya nito, meron ako nakitang 2 dito, so pwede nyo na lang siyang tanggalin. Ayan. Matatanggal naman siya. So I'm not sure kung paano siya mag-focus. Ayan. So matatanggal naman siya. So dyan nga magwo-work yung yun yung magiging trabaho ng ating insecticide para mamatay pa yung mga nangingitlog na mga scales. Ito yung ating Reschana, rare aglo po ito. Tapos sobrang liit po ito nung nabili ko. Ngayon napalaki ko na siya. Kaya lang nagtaka ako bakit hindi siya nagkakaroon ng babies. Ngayon pala, meron pala siyang mga scales. So nalinis na po natin yan. I'm not sure kung nakikita sa screen, pero wala na po siyang mga puto. Siguro nasa around 97% na rin yung natanggal nating mga kuto rito. Yan. So, ang gagawin na lang natin is i-sprayan natin sa insecticide para hindi na dumami po yung mga scale. Kung meron kayong mga nakikitang pa isa-isa, pwede nyo naman tanggalin yan, i-inspect nyo lang siya. Ito kasi napabayaan ko, natabunan na kasi siya, kaya hindi ko na rin po naasikaso. Ito naman po, yung ating green bowl, malaki na ito. Meron po siyang mga scales pero hindi naman ganun kadami. So far, siguro nasa around mga 30% lang yung scales nito. So, madali ko siya nalinis. So, meron pa naman siyang mga natitira. Kaya lang, kaya nang tanggalin yan by hand. So, dahan-dahan lang na huwag nyo madamit yung mga dahon para makapag-recover pa. Yan. And then, napansin ko, yung ating Manila Sprite, meron siya na-produce na 4 na babies. Ayan. So, I hope na mag-survive ang mga yan. So, hihintayin natin. Kasi good genes po kasi itong Manila Sprite. Dadami na po ako nabenta nito. Yan. Yung mga babies niya, wala po siya mga scales. Yan. So, walang mga scales. Meron pa natitirang 2 dito na nasaha, pero hindi pa lumalabas yung first leaf niya, kaya hindi ko muna tinanggal. So we're hoping na ngayon lalabas po yung mga bagong dahon niya. So yan, so far natapos na po natin. Medyo natagalan tayo. So guys, ito na po yung na-prepare natin na 7. Meron kasi ako nabili na sprayer from Lazada, 3 liters ito. So nagtimpla ako ng for 3 liters. Meron naman siyang dosage doon kung paano niyo siya titimplahin. Medyo tinapangan ko lang ng konti para maganda yung effect niya ngayon. Pero ito, ini-spray lang siya guys ng gabi or sunset na. Sakto gabi na rin. So, i-spray na lang natin yan. So, unahin natin siya sa mga stem. Yan. Yan.
Yan. So, yan. Ganyan lang natin siya i-spray. Yan. Para mamatay pa yung natitira na tawag dito, yung natitira pa ng mga scale na meron sa ating aglo. For sure meron pa yan. So yan, yung mga singit-singit, ini-sprayan ko siya. Yung mga dahon. Yan. Para kung meron pang mga scale insects dyan, mamatay na siya. At hindi sila nakakatulong actually. Unfortunately, hindi natin silang puksain dahil nakakasira sila ng mga halaman natin. So, pasensya na kung medyo malikot sa video habang ini-spray natin. So, nilalagyan natin pati yung mga ilalim ng mga dahon. So, ito kinakailangan lang natin siyang kinakailangan na lang natin siyang i-pump. So yan, dito naman tayo sa Manila Sprite. Spray natin siya. So now, since treatment ito, dahil infested sila ng mga scales, gagawin natin ito ng every 7 days until makapag-recover na sila at wala nang dumaming mga scale insects. Ayan. So, dito naman tayo sa Big Mama. So, this is not 100% guaranteed. Pero so far sa mga pag-aalaga ko ng aglo, ito ang ginagawa ko kapag inaatake ako ng maraming mga scale insects. Baka nagtataka kasi kayo, bakit ba may mga scale insects ako dito sa location? Sa likuran kasi ng bahay is, vacant lot na para siyang dating bukid. So maraming mga damo-damo dyan at kung ano ng mga tubo ng mga halaman. So most likely nanggagaling sa may likuran yung mga scale insects. Ayan. So yan. So make sure lang na maghugas kayo ng kamay, magsabon. So pati itong mga napropa natin, i-spray lang natin sila ng konti. So yan, nakita nyo po yung ilan sa mga videos natin nung tinatanggal natin yung mga scale insects. Yung mga iba dito, hindi ko na nakuhanan ng video. Kagaya nito, hindi ko na po nakuhanan ng video ito nung tinatanggalan ko po siya ng mga scale insects. Pero ito po ay natanggal na rin. Pero everyday ko pa rin po siya chine-check kasi may mga minsan na lumilitaw na mga bagong scale insects. Ang maganda dito, hindi na siya yung infested. Ayan, kagaya nito, meron pa akong mga nakikita na mga scale insects. Yan. So, malalaman nyo kung may mga scale insects siya at kung hindi nyo siya makita, hipuin nyo lang yung dahon. Tapos, pag meron kayong makakapa na parang magaspang, na parang nakaumbok na, yan, na nakadikit, yun ay scale insect. So, ang gagawin nyo lang, kung hindi nyo siya matanggal sa kamay nyo para hindi ma-damage yung dahon, kumuha lang kayo ng basang cotton, yung bulak, yun ang ipahin nyo para dumikit doon yung scale insect. Makikita nyo yung mga matatanggal na scale insect. So, ito, yan, siguro may makikita ka na lang pa isa-isa. Kaya, kapag ito ay na-treat nyo na, or tinanggal nyo na yung mga scale insects, huwag nyo munang isasama sa mga ibang aglonema. Kasi ano po mangyayari kapag hindi natin na-treat yung mga scale insects? Ito. Yan. So ito, hindi na natin siya naisalba. Mga old leaf ito. So meron pa siyang mga natira na mga scale insects. Yan. Ayan. So ang gagawin na lang natin ay puputulan na lang natin ito. Itong mga dahon na to, tatanggalin na lang natin. Ayan. So, hindi na nakayanan talaga. Meron pa siya mga scale insects kasi dahil hindi naman natin siya 100% na matatanggal. Most likely, meron pa rin matitira dyan. Pero ang
ang kagandahan yan, kapag na-sprayan na natin siya ng gamot, yun, mamamatay sila. Pero syempre, dahil chemical yan, so ano siya, insecticide, pesticide siya. So kapag medyo napatapang yun at hindi na nakayanan ng dahon, mamamatay siya yung dahon na yun. So kailangan yung i-isolate kasi para hindi siya lumipat sa mga ibang plants. Ayan. So ang ginagamit natin na insecticide dito sa mga scale insects na nakita kong effective siya is yung 7. Lalagay ko dyan sa screen yung itsura niya, yung 7 na nabibili yon sa Shopee or sa Lazada. Yun din yung ginagamit ko kapag pinapaliguan ko yung mga pets ko, yung mga aso ko, kasi mabisa siyang pantanggal ng kuto, garapata, yan. So, yun, kapag ginamit mo siya sa mga aglo, mamamatay talaga sila. Yan lang, yun nga, since infestation na yun, ang problema ko kasi dahil ito, bakanting lote siya yung sa likuran namin. So, most likely doon nang gagaling yung mga insects mula sa mga talahi, mula sa mga ligaw na damo, o mga halaman na nandyan. So, syempre, wala naman tayo yung, hindi naman siya naka-greenhouse na may green net siya, na protected siya sa ibang mga insect na pwedeng pumasok. Ayun, so, meron din tendency na papasukan tayo ng mga peste sa mga halaman. Ayan. Ang maganda is nasasagip natin or naisasalba natin. So, yung ginawa ko dito is every 7 days, ini-sprayan ko siya ng 7. Yung itsura po ng ating Manila Sprite, ito kung nakita nyo dun sa video, di ba? Sobrang infested yung mga scale insects. Per dahon talaga meron siya. So, ito ngayon, wala na ako nakitang mga yung hindi na siya nagkaroon pa ng mga scale insect. So, meron ako dito mga nakikita na ilan-ilan na lang. Pero pag ginalaw ko siya or kinayod ko siya sa kuko, wala na siyang natatanggal na siya. So, mga patay na na to, mga patay na mga scale insects na to na natira pa. So, kaya importante na siya na malagyan siya, ma-sprayan siya ng 7. So, i-sprayan niyo siya ng 7 mula dun sa mga stem niya, likuran ng dahon, at saka mga yun sa itaas. Ayan, i-sprayan nyo ng 7. Tapos, i-spray nyo to ng gabi para hindi masunog yung mga dahon. Tapos, wag nyo muna silang ibibilad. Ilagay nyo muna sila sa bright indirect sunlight. Ayan. So, ito po yung mother plant ko na Manila Sprite. Ang ganda na kasi ng genes dito kasi nag-half moon siya. Ayan, nag-half moon siya. So, wala dati itong scale insects. Kaya lang, nakatabi siya dun sa dito. So, ito yung punong-puno na scale insects yun. Nahawa siya. Kaya kailangan chine-check nyo yung mga aglo nyo. Ako, ang kalabang ko dito sa garden ko sa mga aglo ay scale insects. Yan. So, nanganak po yan. So, napansin nyo, maganda na yung itsura niya. Ito, medyo matibay siya sa scale insects at wala masyado na nilaw na dahon. At nung napansin ko kung nagre-recover na po siya, ayun, meron na siyang palabas na bagong dahon. Ayun. May umuusbong ng bagong dahon. So, umokay na siya. Yan. Tapos, ito naman yung mga babies niya. Yan. Kasi daming gustong bumili nito. So far, yung mga babies niya, wala siyang mga scale. Walang mga scale insects. Yan. Chinek ko siya. Ayan. So, meron tayong 4 dito na mga babies niya. Ito, hindi nga ako medyo kampante na na lalaki. Pero it seems like na maganda yung response ng propagation niya at umokay siya. Ayan. Buhay pa naman siya, hindi naman siya natuyo. Tapos ito, umokay na rin. So I think they're doing just fine. Itong mga babies no natin, Manila Sprite. So ang ginagamit ko dito na potting media is chunky. Chunky yung potting media niya. Tapos
Yun, nilagyan ko siya nung fertilizer, yung organic fertilizer natin. So, yun, umokay na. So, ninisprayan ko rin siya ng foliar, tsaka yung ating Sevin. So, para, to make sure na protected siya, na huwag siyang dapuan ng mga scale insects. So far, okay to. So, nagamot na natin yung mother plant, tapos nakapag-propagate na tayo. Ayan, no? Kaya ang ganda nito kasi nag-half moon siya talaga. Yan. Maganda yung genes nitong Manila Sprite na to, kaya inaalagaan ko siya at hindi siya marunong mag-family planning kasi bilis yung manganak. Yan. Kaya lang kapag nanganak siya, medyo matagal, pero pag nanganak naman siya, ang dami. Ang daming ano. Actually, mayroon pa tong mga babies na nandun pa sa ilalim, pero hindi ko muna tinanggal kasi pausbong pa lang, mga 3 piraso pa. So, yung pag-propagate ko nito, minsan nanganganak siya ng 8, 9. Yan. Mabilis siya mag-propagate. At I think ito matibay siya sa mga insekto. Kahit na nilapa na siya ng maraming scale insect, buhay pa rin siya at maayos. Unlike itong ating Restiana. Ito kasi matagal na to sa akin. Tapos, gusto ko na itong ipropa pero hindi siya nanganganak. Yan. So, hindi ko siguro napansin na nagkakaproblema to. Yun. Later ko lang na-realize, napansin na ang dami na niyang skill insect dito. Nakita niyo naman doon sa video, di ba? Pero right after nito, siguro mga after natin siyang ayusin, mga ano na to more than 2 weeks na to no inisprayan natin na 7 at inalis natin yung mga skill insect niya. Ayan na, nag-start ng mag-produce ng bagong dahon. Ayan, umuusbong na siya. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin proseso ng pag-aayos or pag-treat ng mga skill insects. So, ito, sama-sama sila na naka-isolate. Ayan po yung ano niya, yung mga ano niya. May 7 pa siya. So, meron pa akong mga nakikita dito na mga remnants ng scale insects, pero siguro mga patay na to. Natatanggal na mga natuyo na, mga namatay na scale insects. So, bukas ng gabi, i-sprayan na naman natin sila ulit ng 7 until such time mag-okay na sila. Then kapag okay na sila, siguro after a month, ang gawin na lang natin is for maintenance purposes, isprayan natin sila ng once a month nung 7 para kung magkaroon man ng infestation ulit, yun, meron na silang protection. Ayan. Yan. So, eto po yung ating Restiana. Aglonema rin to. At sabi, rare daw ito kasi madalang ko rin din siyang makita sa mga nag-o-online or naglo-live selling. Gusto ko sana siyang i-top cut, kaya lang mas gusto ko yung mga nganak siya, magkakabibis siya. Tumangkad na yan actually. Ayan. Good thing naman dito, nung tinanggal natin siya doon sa kanyang potting media, okay naman yung potting mix siya, walang root rot, walang something na foul smell. Kaya lang, eto, may nagtanong kasi sa mga subscribers natin kung kapag ba nag-repot tayo ng halaman ay pwede pa natin ba itong i-reuse. Yan. So, depende po kasi yan. Ako kasi kapag mga ganitong rare plants, yung alaga ko, kapag na-infest po siya ng mga insects, infested na po siya ng insects at doon natin siya inayos, lininis. So, syempre, nandun pa rin yung mga insekto. Hindi ko na po ginagamit yung potting mix na yon. Ang ginagawa ko, iniipon ko muna, nilalagay ko sa isang sako. Yun po yung ginagamit ko sa labas na pantambak doon sa erode na lupa doon sa harapan po nung bahay. Yun. So, kung naman yung halaman na iriripat nyo, wala naman siyang root rot, hindi naman foul smell, wala siyang mga pathogens, yun. Pwede niyo siyang i-reuse. Kaya lang, ang gawin nyo, i-solarize nyo muna yung soil mix. Ibig sabihin ng solarize, ibibilad nyo muna sa araw.
ibibilad nyo muna siya ng 6 weeks at least. 6 to 7 weeks or at least 2 months siguro, depende kung masyadong saturated na yung potting media at medyo soggy na. So, di natin maiiwasan. Mayroon pa rin mga pathogens doon na nandun sa potting mix na yon. Para mamatay siya, ang gawin nyo na lang is, ibilad nyo siya sa sikat ng araw. Yun. Mga 6 to 8 weeks po pwede na yon. Pwede na nating i-reuse. So, yan yung ating Graciana. Wala tayong nakuha babies nito, pero may nakita akong pausbong doon sa roots niya. So, we do not know kung magiging babies niya yun, pero tayo natin, baka yun yung maging way na para magkaroon na siya ng anak. Ayan. So, ito, I think ito rin, hindi na rin to magsusurvive itong dahon na to, nanilaw na rin siya. Ayan. Ito kasi mga old leaf ito. Ito na yung mga new leaf niya. Ayan. So, good thing na lang is, nakita pa natin siya na-infest na siya ng scales. Ang bilis dumami. Kaya kailangan bantayan nyo. Kasi kailan ko lang to mga siguro mga 2 to 3 weeks hindi ko sila nakikita. Nagulat na lang ako. Ang dami na niyang mga scale insects. Ayan. So, buti na lang talaga nasagip na natin siya. Ayan. So, yan yung ating Graciana. Ito naman yung ating green bowl. Ayan. So dahil sa scale insects, ayan, medyo hindi ganun kagandahan na yung tubo ng mga dahon niya. Kasi mapapansin niyo kapag infested na siya ng scale insects, yan, yung mga dahon. Ayan. So tinitignan natin kung meron pang mga scale insects na tumubo. So far yung mga nakita natin ay mga namatay ng scale insects na nakadikit pa sa dahon. Ayan. Kasi natatanggal na siya. Pag kasi yan, hindi basta-basta natatanggal kapag buhay pa yung mga scale insects. Kaya, kailangan pa rin natin silang continuous treatment ng siguro another 2 weeks pa na sprayan natin siya ng every 7 days ng 7. Then after that, once a month na lang. Pero hindi pa rin natin siya pwedeng isama sa mga ibang plants. Ayan. So, dito nakikita ko na yung mga scale na isa-isa na lang. Oh. Dati kasi puno-puno yun. Para sila talagang tagyawat na kumapal dyan sa dahon. Ayan. So, itong mga bulaklak niya, hindi ko pa tinanggal. Ayan. Pero baka tanggalin ko na rin para mag-focus yung energy niya dun sa pag-produce ng mga bagong dahon. Ayan. Pero ang improvement niya so far is, ayan, meron na siyang lumalabas na bagong dahon. Tapos may bagong bulaklak siya. Ayan. So, yan po yung ating ayan po yung ating green bowl. So, ito pong mga plants natin na to, itong mga aglo natin na to, niripat natin lahat yan, pinalitan natin yung potting mix. Yun. Just to make sure na yung mga scale insects ay hindi na mamahay dun sa potting mix. So, pinalitan natin ng buo, pati yung mga pots nila, nilinis natin, dinisinfect natin. Ayan, para maging mabilis yung recovery nila. Meron kasi akong ginawa dati nito na nakita ko rin naman sa mga ibang plantitos and plantitas kung paano nila tanggalin yung mga scale insects. Pero it turned out namatay yung aglo ko na nalusaw. Yung nalusaw ko is yung Black Legacy ata yun. Ito ata Pink Legacy ata ito eh. Correct me if I'm wrong. Pink Legacy ata ito. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng bulak, tapos nag-dilute ako ng dishwashing liquid sa water. No, minimal lang, sinundan ko yung dosage niya. Ikinaskas ko dun sa dahon para matanggal yung scale insects. I thought it will be okay. Anong nangyari? Namatay yung aglo. Lalo siyang natunaw. Ayun. So, hindi na ako gumamit ng dishwashing solution kapag nagtatanggal ako ng
ng scale insects. Nasabi sa akin nung kakilala ko, huwag mo na lagyan ng dishwashing solution. Kahit in plain water lang, pwede na. Plain water, yung tap water, tapos buwa kayo ng bulak, basain nyo, ikaskas nyo doon hanggang sa matanggal yung mga scale insects. Yun, tsagain nyo lang kasi kailangan talaga matanggal lahat yun. Yung at least mga 95 to 98% matanggal. Yun, pag natanggal nyo na yun, mas madaling makapag-recover yung plant, and at the same time, mas mabilis yung pagpatay, yung pagpuksa ng mga scale insects kasi kokonti na lang sila. Ayun. So, hindi ko na inulit yun. So far, itong ginawa ko na to, ngayon, na water lang yung ginamit natin. Kung napansin nyo dun sa video, water lang. Maayos yung naging resulta at inisprayan natin sila ng 7. Yan. So, ito naman yung nakita natin na nanganak yung ating green ball. Meron siyang baby. So, ang ginawa ko, pinopagate ko na rin. Tinanggal ko na. Just in case, kung ito man ay mamatay, meron tayong backup. Diba? So, ito kasi, parang pangatlo or pang-apat na baby na to ng green ball. Yung iba kasi pinamigay natin, mga hiningi, mga hinarbor. Yan. So, ito, bebenta natin. Kapag umokay to at nanganak siya ulit, ibebenta natin to. Yan. So, napansin nyo, meron na rin po siyang pausbong na bagong dahon. So, ibig sabihin, yung naging treatment po natin sa mga aglo natin regarding sa pagpuksa ng mga scale insects, ayun, effective. Yan. So, yan po yung episode natin for today. So, I hope nakatulong po sa inyo ito. If in case na meron kayong questions, suggestions, feedback, at kung meron kayong mga gustong i-contribute regarding sa way nyo ng pagtanggal ng mga scale insects sa mga aglonemas, put it on the comment section para po makinabang din at malaman din po, makakuha ng mga tips yung ating mga plantitos at plantitas. Ayan. So, I hope nakatulong po ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod nating mga episodes. Until sa susunod, happy planting and bye-bye!